Good morning, everybody. Let's give a clap offering to the Lord. Everybody's looking good. Smile po kayo. Smile niyo yung katabi niyo. Even if you don't feel good today. Yan. A lot of us are okay naman. Pero if you don't feel good today, medyo masama ang katawan niyo o meron kayong medyo masama nangyari sa inyo, ay bind natin yung bad na spirit na yun. Let's banish it. At let's just declare ourselves happy because we are in the house of the Lord. Yan. So today po is June 30. Wow, kalahati na tayo ng taon, no? Parang bilis. So sabi kanina ni Sister Cindy, she is this young. Hindi ko na sinabi, ha? She is this young. But remember, no, if you say ganun ka, di syempre plus 10 ako, o, di ba? So, ayan. So, ngayon po umaga, ang ating gateway to worship, ang ating opener ay isa pong song na very old. Siguro po, 20 plus years na pong hindi nakakanta ng NCF. And it has a Hebrew tone, a Hebrew flavor to it, kasi po ito ay kinanta na isang Messianic Jew. At ang song po ay Baruch Haba or Blessed is He Who Comes. Ito po ay kinuha sa Matthew 23:39 na ang sabi po, basahin nating lahat, "For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." Big words, no? Sabi ni Jesus, actually sa mga Pharisees, "You will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." Parang nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, why this song? Why this Hebrew flavored, themed song? No? Binalikan ko po yung verses from which this song was taken. So, yan nga po, Matthew 23:39. Sinabi sa mga Pharisees because they wouldn't acknowledge the lordship or the godship of Jesus. Now, tayo ay galing sa care group, no? Galing tayo sa care group, tapos Revelation yung ating pinag-aaralan. Sino po kinakabahan dun sa pag nag-aaral tayo ng care group? Yung Revelation, na talaga, it's meant to be scary, no? Sabi nga ni Pastor Mark, pag nag-record kami, kasi pag ito sa mag-record, takot na takot din ako, tsaka pagod na pagod. Sabi ni Pastor Mark, talaga nakakatakot yan, kasi it's meant to scare because, para, siguro kung hindi, sa akin lang, ano, kung hindi ka makuha sa love, no? Love ka ni Jesus at tatanggapin mo yung love, makuha ka sa takot na magsisi ka sa kasalanan mo and recognize and extol Jesus as God in your life. So ito pong Matthew 23:39, sabi ko nga, sinabi sa mga Pharisees because they wouldn't acknowledge yung lordship, yung pagiging Son of God ni Jesus. They would always challenge, no, yung si Jesus, pag gumagawa siya ng miracles, and then yung ibang mga ginagawa niya, like in the morning kanina, sa Devo namin, they were questioning why he was eating with the tax collectors and the sinners. Pero ito pong Matthew 23:39 ay kinakanta po doon po sa Psalm 118, yan, verse 26. Ang sabi po sa NIV, is it there? Yeah. Okay, it's there. Blessed is he, basahin po natin, blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord, we bless you. Ganda, no? Can we give a clap offering to the Lord for that? No? Blessed is he who comes in the name of the Lord. So itong Psalm 118, lumalabas, is a messianic psalm. No? It's a psalm that points to the coming of the Messiah, no? The anointed of God para sa ating kaligtasan. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And then sa nila inaawit? Sa templo. Kasi sabi, from the house of the Lord, we bless you. Maganda sana sa ating kalagitnaan, no? We will acknowledge Jesus. Now, if we will want, sabi kanina sa Matthew, no? You will not see me again, no? Sabi ni Jesus, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. If we will want Jesus to come back, sino na po gustong bumalik si Jesus? Yan, praise the Lord, no? Dapat matuto tayong sabihin, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tayo po tayong lahat.
Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Narito kami sa church to begin the first day of the week, Lord God, putting you first in our lives. We acknowledge you, Jesus, as the Son of God, the one sent by God para sa katubusan ng aming kasalanan. At Lord, naririto po kami para i-declare ang inyong name mas fully pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Kasi, Panginoon, alam namin, ito po ang source ng aming power. Ito ang source ng aming grace. If at all, Lord God, kami ay nakatayo, nakabangon ngayong linggong ito, every single day, if at all, Lord God, kami ay merong perang pinanggastos, if at all, Lord God, meron kami kinain sa aming mga lamesa at merong pinakain sa aming mga anak, meron kaming lakas na pinangtrabaho, may talino na ilagay, Panginoon, na convert into salaries, Lord God. It is because of you and none but you. And Jesus, we long for your coming. We ask, Lord God, na ikaw po ang siyang magkakaloob sa amin ng unity in the Spirit as we sing. Lord God, as we declare na ikaw po ang siyang Son of God, Messiah, aming Savior, equal with the Father, equal with the Holy Spirit. One God in three persons, Blessed Trinity, we adore you. Kayo po, O God, ang siyang manguna sa amin, sa aming pong awitan. Blessed are you, Jesus. Sana, Lord, ma-imbibe ito namin sa aming mga sarili. Na you will come because we will say, Blessed are you who's gonna come in the name of the Lord. Panginoon, sa umaga pong ito, we honor you with all that we've got. Hindi kami tatamad-tamad ngayon, Panginoon, sa pagtaas ng aming mga kamay. Kasi, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa pagbigay sa amin ng kalakasan throughout the week. This one day, you gave to us, and we will extol you with all that we've got. Hashem Adonai, blessed is He who comes. Baruch haba Hashem Adonai, who comes in the name of the Lord. Now arise, O the ark of your mind. Then we will rejoice as we're clothed in your righteousness and celebrate aloud. Baruch haba Hashem Adonai, blessed is He. Who comes in the name of the Lord. Now arise, O Lord, come to your resting place, you and the ark of your mind. Then we will rejoice as we're clothed in your righteousness and celebrate aloud. Baruch haba Hashem Adonai, blessed is He who comes. Baruch
God, the coming King of kings, the one who will subdue nations on earth. For the Lord God, omnipotent, reigneth. Yun ang sabi mo po sa Revelation. Maybe sa mundo namin ngayon ay magulo, oh God. Maybe there's the proliferation of sin. But we look forward, Lord God, to that day, Jesus, when you will come as King and as Judge. At hindi kami dapat matakot kasi, Panginoon, dapat nagre-rejoice ang inyo pong anak kung nakakapangyari ang inyo pong plano. For your plans are perfect, and your mercies are everlasting. Yung Lord, mahaba ang panahon ng inyong pagpapahinuhod para ang bawat isa ay maghanda para sa iyong pagbabalik. Thank you, Lord God, because if we are victims of injustice, there will come a time, Lord God, when you will settle the score. Up there in heaven, you keep the score, Lord God. At nakikita mo, O God, kung api ang inyong anak. And one day you will come to settle the score. One day we will reign with you. Sayang prospect, O God. Talagang blessed are you who will come in the name of the Lord. Ngayon, Panginoon, pasayahin mo po ang aming mga puso. Aawit po kami, bibigyan ka namin ng further na papuri. Yung kaya ng aming mga lakas hanggat kami ay merong lakas. Higit sa aming mga trabaho, ibibigay namin sa iyo ang pagtaas ng aming kamay. Higit, O God, sa pleasure that we get, Lord God, from watching our ideal basketball teams, Lord God. Ang palakpak namin, bibigay namin sa iyo. Because you deserve it all, O God. You deserve it all. Hallelujah. We give you praise. We give you thanks in Jesus' name. Amen and amen. Let's go, church! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. World.
with the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer. And with the hearts of darkness, one more time. For the Lord is my power, and He lives in the power. Down the works of the enemy. Difficult hour, He will crush the devourer. Bring the parts of darkness underneath my feet. And bring the parts of darkness underneath my feet. And bring the parts of darkness underneath my feet. Yeah, yes! Praise you, Jesus! Your name is strong enough that even in this age, even in this time, Lord, we can command the powers of darkness to flee from us. Napaka makapangyarihan ng iyong pangalan, O Lord Jesus. Sabi mo sa iyong word that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, of things on earth, and things under the earth. Every tongue will proclaim that you, Jesus, are Lord. Kung may pagkakataon, O God, na kami ay nanghihina, nandyan ang iyong biyaya upang kami ay bangunin. Hindi mo kami pababayaan, O Lord. From the bed of sickness, you will make us arise. From that bed of sadness, ibabangon mo kami. Sasaya kami, Panginoon. You will lift our spirits up. Because that is you, Jesus. Ngayon dito sa lupa, meron kaming patikim of what it is gonna be like in heaven, where our happiness and satisfaction ay complete, Lord God. Lord, we just want to bask in your presence. We just want to bask in your presence. Nais ka namin damahin, O Lord. Kasi kaya po kami dumating dito sa church, hindi lamang para maghandog, Panginoon, sa inyo ng aming mga awit. Hindi lamang para maghandog ng aming mga kaloob sa aming mga bulsa. Di lamang maghandog para sa inyo ng aming mga ngiti na ibibigay namin sa aming kapatiran, sa aming katabi. Kundi para kami, Panginoon, ay mapalakas din. That as we lift your name on high, Lord, kami mismo ay babangunin mo. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, come. Come. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in, one more time, every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, one last time. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, the name above all names. You are matchless. You are matchless. None like you. The name above all names. Nothing can compare. Be enthroned in our midst, O God. Oh Lord, sit on our praises. There is a name with the power to save. Come on, church, sing it. From age to age, it will never change. When troubles come, when I can see the way, I will sing the name of Jesus. I'll sing the name, I'll sing the name, the only one that's worthy
His anchor holds in the wind and storm. My only hope when I'm battle worn. For all my days, my banner and my song, I will sing the name of Jesus. I'll sing the name, I'll sing the name, the only one that's worthy to be praised. I'll sing the name, I'll sing the name of Jesus. I'll sing the name, I'll sing the name, I'll sing the name, the only one that's worthy to be praised. I'll sing the name, I'll sing the name of Jesus. Jesus, the great I am. Jesus, the great I am. Jesus, the worthy Lamb. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the risen one. Jesus has overcome. As long as I am breathing, I'm going. Jesus, the great I am. Jesus, the great I am. Jesus, the worthy Lamb. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the risen one. Jesus has overcome. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, be glorified. The way, the truth, the life. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, the King of Kings, Lord over everything. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, Jesus. As long as I am breathing, I'm gonna keep on singing. Jesus, Jesus. As long as I am breathing. Let's meditate this, church. There is a name that defies the grave. Come on, hear yourself sing. My flesh may fail, Still my hope remains. let's go, church. And when it's time to enter heaven's gates, I'll finally hear the Savior call my name. And on that day, I'll see you face to face. I will bow before you, Jesus. Before you, Jesus.
I'll sing the name, I'll sing the name of Jesus. Receive our worship, oh Lord. You, Jesus, are beautiful. You are almighty. And we say, blessed is he who comes in the name of the Lord. From this house, we bless you, Jesus. Come, come quickly. Praise the Lord. Pwede bang isigaw natin, Jesus! Go! One more time, Jesus! Woo! Praise the Lord. Napakasarap salitain, sambitlain, purihin ang pangalang Hesus sapagkat dyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen ba? Dyan sa pangalang Hesus, meron tayong mga pagpapala pag humingi tayo sa ating Ama sa langit. At dyan sa pangalang Hesus, meron tayong comfort sapagkat siya mismo ang tumahan sa atin para tayo ay makaranas ng kanyang pagmamahal. Minsan papalakpakan natin ang ating Diyos. Amen! Thank you, Lord! Welcome natin ang isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Kamayan natin ang mga kasama. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. Loves you, loves you, loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. Jesus loves you, my friend. Isang magandang araw sa inyong lahat. Good morning. Kamusta ang... Sandali lang ha. Medyo maingay itong ating sound system. Sound check. Hello, yeah, better. Talagang kay buti-buti ng ating Diyos na tayo ay Kanyang sinamahan sa mga nagdaang araw, iningatan, pinagpala, at ginabayan. Tama-tama itong araw na ito na ibinigay niya talaga sa bawat isa sa atin para sa paglapit natin sa Kanya, dala-dala natin mga papuri, pasasalamat. Gusto ng Panginoon na meron tayong sacrifice of praise and offering ng thanksgiving. Kasi ang Diyos ay hindi nakakalimot, ang Diyos ay tapat, ang Diyos mabuti sa atin araw-araw. Kanya marapat lang pinapapurihan, sinasamba ang Kanyang dakilang pangalan. Ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral ng Word. Kanya hinihiling kong ihanda nyo na po ang inyong mga Biblia, ballpen at notebook. Ating buksan ang mga Biblia natin sa Exodus 20 verse 7. Magpapatuloy tayo sa ating pagtatalakay sa pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat at bago natin basahin, pwede bang sabihin sa ating katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Matapos nating mabasa, please remain standing. Hingi tayo ng wisdom
at blessing sa ating Diyos. Kinuha ko po sa New Living Translation. Sabay-bayin po ninyo sa inyong mga Biblia. Sabay-sabay na po nating basahin. Handa po, basa. You must not misuse the name of the Lord your God. The Lord will not let you go unpunished if you misuse His name. Ama, salamat po sapagkat patuloy kang nagtuturo sa amin kung ano ang iyong pangalan. Muli, tutunghay kami sa iyong salita ng mga aral nito. At dahil diyan kami dumadalangin, dumudulog sa iyo, kasi kung wala kayo, wala kaming magagawa. Samahan mo po kami. Buksan ang aming mga mata, aming mga puso, at hindi lamang makita, kundi tumuloy ang mga pagpapala na salita mo sa aming puso at buhay. Maapektuhan kami, mabago kami, mapalakas kami, at higit sa lahat, ang madakila ka namin sa mga natanggap naming mga salita mo. Aming hiling na maging mga kasama namin sa online, kung meron mang nagsasaliksik ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita, ay magkaroon ng pananampalataya at ang araw nito ay maging araw ng kaligtasan. Samahan mo po kami maging sa pag-alaala namin sa iyong kamatayan at pagkabuhay na muli mamaya sa aming Lord's table ay iyo kaming pagpalain. So Lord, sa iyo na namin ito pinagtatagubilin. Magsalita ka, makikinig kami at magpapailalim sa power at authority ng iyong word. In Jesus' name, amen. Salamat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na bahagi na ng pag-aaral sa paksang Jesus, the name you can trust. Alam po ba ninyo na some people don't mind talking about God, but the name Jesus makes them uneasy? Totoo yan. May kausap ako, mananampalataya. Sabi niya, nakitira lang siya sa kanyang mahal sa buhay. Kamag-anak niya ito. Nakiusap siya, pwede ba makitira muna sa inyo pansamantala? Abay, sabi, sige, pero may kondisyon. Sabi nung kamag-anak niya, walang Jesus walang praise the Lord, walang pa amen, amen. Wow! Ang bigat na kondisyon, no? Papayagan siyang tumira pero walang maririnig tungkol sa ating Panginoon. Alam nyo, maraming ganyan na hindi komportableng pag-usapan ang pangalang Jesus. Mas gusto pa nilang pag-usapan yung napapanood sa TV na ang pangalan ay Jesus Nazareno de Magiba. Kahit maghapong pag-usapan yan, okay lang sa kanila. Kidding aside, alam nyo, nung nasa college po ako, ay fine arts, siyempre habang nagdo-drawing, nagkukwentuhan kami. Pagka isisingit ko na yung tungkol sa Panginoong Yesus, binablock ako ng classmate ko. Sasabihin niya palagi, iyan ka na naman, Jesus, Jesus ka na naman. Ayaw niya maririnig ang pangalang Jesucristo. Nakakalungkot. Once ang isang tao'y mabukas ang puso't isip sa pangalang Jesus, hinding-hindi niya ito pagsasawaan. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kung ma-realize lang ng lahat na kung meron mang pangalan na packed with significance, it is the name Jesus. No wonder, time and time again, ang New Testament tells us to place our trust in the name of Jesus.
Bakit ba sinabi ng Bible na keep on trusting sa name ni Jesus? Ay napag-aralan na natin ng maraming dahilan at gusto kong balikan bago tayo sa ating punto sa umagang ito. Una nating nakita, dapat pagtiwalaan ang pangalang Jesus kasi ang pangalang Jesus ay supreme name, napakataas na pangalan. Philippians 2:9 hanggang 11, therefore God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Tignan niyo, binigay ng Ama sa pangalang Jesus ay kataas-taas ang pangalan. Sa katunayan, sabi diyan, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Alam niyo ba, pag ginugulo ni Satanas o ng mga demonyo ang inyong pamilya, sa pangalang Jesus, magsisipaglayasan po yan. Amen? Totoo yan. Kahit hanggang kasukasuan ng ating katawan na dinadapuan ng karamdaman, sa pangalang Jesucristo sumusunod. Ultimong mga blood cells, ugat, at kung ano-ano pa sa katawan natin. Dahil ang pangalang Jesus ay napakataas at napakamakapangyarihan. Amazing name ni Jesus. Kanya't napakasarap pagtiwalaan. Pangalawa natin natutunan, no, ay ang pangalang Jesus nagliligtas. Wala nang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. At yan ay wala iba kundi ang pangalang Jesus. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. You can trust the name Jesus for salvation of your soul. Gusto mo makatiyak ng buhay na walang hanggan? Magkaroon ka ng eternal life at huwag kang mapunta sa impyerno? Sabi ng Romans 10:13, for everyone who, ano sabi? Basa, calls on the name of the Lord will be saved. See, tatawag ka sa pangalang Jesus, maliligtas ka. Sarap pagtiwalaan ang pangalang yan. Natutunan din natin ni Katlo, ang pangalang Jesus nagbibigay ng satisfaction. Sapagkat nandyan ang provision. You can trust the name Jesus for provision sa araw-araw. Kapag ka nangangailangan ka, tumawag ka sa Ama, sa langit, yan ang turo ng Biblia. At ang gagamitin mong password, Jesus. Bubukas ang pinto ng langit, bubuhos ang pagpapala. John 14:13, and I will do whatever you ask in my name. Si Jesus ang nagsasalita. Gagawin ko lahat. Hinihiling mo yan? Humingi ka sa pangalan ko. Use my name, sabi ni Jesus. So that the Father may be glorified in the Son. Sabihin mo sa iyong katabi, may blessing ka sa pangalang Jesus. Iyon. Diba? Pang-apat, natutunan natin kanya masarap pagtiwalaan ng pangalang Jesus kasi the name Jesus brings success. May pagtatagumpay sa pangalang Jesucristo. Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower. Yan yung kinanta natin kanina. The righteous run to it and are safe. Last Wednesday, tinalakay namin itong pangalang Jesus. Ang ibig sabihin niya ay simpatya, sympathy. No? The name Jesus ay merong simpatya, sympathetic ang pangalang Jesus. Alam niyo ba bakit ang Diyos bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao? Yan ay upang maranasan niya yung nararanasan natin at ipahayag niya sa atin at sinasabi niya sa atin, naranasan ko yan, nakikiramay ako sa iyo. Naiintindihan ko yung nangyayari sa iyo. May simpatya sa pangalang Jesus sapagkat ramdam na ramdam niya yung nararamdaman natin. That's why nung binalita ng anghel kay Mary at Joseph, ang Jesus na ipapanganak ay papangalan ng ano? Tingnan natin, Matthew 1:23. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Ano ibig sabihin? God is with
us. Wow. Ibig niya ipakita sa atin na gusto ng Diyos maranasan yung nararanasan natin dito sa lupa. Kasi He shared our toil and labor. Sa 33 years na nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa, nakaranas din siya ng hardship, sweats, labor, pain. Kanya alam ng ating Panginoong Hesukristo yung nararamdaman natin. Alam niyo ba, sa isang pagtuturo ng Panginoon, ay sinasabi niya na alam ko yung walang-wala. Nakakaranas tayo ng walang-wala. Tama ba? Alam ng Panginoong Hesus. You know why? Sabi niya sa mga disciples, listen, Matthew 8:20. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay His head. Buti pa mga ibon, may nest. Sabi ni Jesus. Foxes, merong titirhan. Pero ang anak ng tao, referring to Jesus, referring to Himself, ni walang mahihigaan ang kanyang ulo. Kay sarap na meron tayong unan, kutsyon, di ba? Provision ng Diyos. At itong Jesus na siyang provider ng lahat ng bagay, ay nakaranas ng hirap. Na naalala niyo kung saan siya pinanganak? Sabsaban. Alam niya ang hirap. Alam niya ang hirap ng buhay. Alam niya yung walang-wala. Naintindihan niya yung walang-wala. Sabi mo sa iyong katabi, walang-wala ka ba? Alam ni Jesus yan. Naiintindihan ng ating Panginoon ang ibig sabihin ng walang-wala. Kasi naranasan niya yan. Ang ganda. No? Napaka-sympathetic ng pangalang Hesukristo. Ramdam niya yung ating nararanasan. Alam nyo, isa pang makikita nyo sa Biblia, alam ng Lord yung kumakalam na sikmura. Alam nyo yung kumakalam na sikmura, yung walang makain. Wala kasing pambili. Ay alam ng Lord yun, sapagkat si Jesus sa Biblia ay minsan nagutom. Alam ng Panginoon ang pag-iyak natin kasi si Jesus umiyak. Alam ng Panginoon ang masaktan. He entered into a life na parehas na naranasan natin. Temptation, troubles, toiling, sorrows, agonies, disappointment. Name it. Naranasan ng ating Panginoong Hesukristo lahat yan. Kanya walang sino man tao makakasabi sa ating Panginoon, Lord, hindi mo ko nauunawaan. Walang tao makakasabi niyan kasi nauunawaan tayo ng Diyos. Walang sino man tao makapagsasabi, Diyos ka, tao ako. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ramdam na ramdam niya ang nararamdaman natin. Kanya ang sarap magtiwala kasi masasabi niya sa iyo, alam ko yan, anak. I know yung pain. Alam niya eksakto yung nararanasan natin. Yung kalagayan natin, yung nararamdaman natin. Mas dyan mo may experience yung tamis ng pangalang Jesus. Alala ko yung awit na nagsasabing, Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you're always hear me when I call. Oh Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Napagtiwalaan mo na ba ang pangalang Jesus? Walang-wala ka ba? Nagugutom ba ang iyong sikmura? Nangangailangan ka ba? Namomroblema ka ba? Bigat na bigat ba ang iyong kalooban? Alam na alam ng Lord lahat yan. Pagtiwalaan natin siya. Amen? Ay, sarap. O, ito na ang kadugtong. Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka na. Ito kasi ang ganda. Na-bless ako ng gusto dito. Bakit dapat natin pagtiwalaan ng pangalan ng Panginoon? Sulat niyo, pang-ano na ba tayo? Pang-anim. No, pang-anim na tayo. The name Jesus, kanya dapat pagtiwalaan kasi yan ay highly esteemed name.
Marapat dapat ginagalang ang pangalang Jesus. Karapat dapat na itinataas ang pangalang Jesus. Karapat dapat na pinapupurihan ang pangalang Jesus. O ito pa, listen, look at me. Ang pangalang Jesus dapat iniingatan. Listen sa scripture reading. Listen, yung kaninang binasa natin. Exodus 27. You must not, ano sabi? Misuse the name of the Lord your God. The Lord, listen, will not let you go unpunished if you misuse His name. Wow. Wow. Alam niyo ba ang Exodus 27 ay nasa Ten Commandments? At alam niyo ba kung kanino, para kanino, at kung anong dahilan bakit ipinagkaloob ang Ten Commandments? Yan po, mga minamahal, ay para sa bawat pamilya. Ang Ten Commandments, ipinagkaloob bawat family, kailangan niya ito. Kaya kung mapupunan ninyo, mga anak, obey your parents. Utos yun, kasama sa 10 utos. Kasi pampamilya yan. Mag-asawa, magtapat, huwag kukuha ng iba. Magkakasala ka ng adultery. 10 utos yan. Family, it's about family. Bakit ipinagkaloob ito sa bawat family? Kasi ibig ng Panginoon Diyos, bawat family, mabuhay ng matagumpay. Sabi mo yung sa iyong katabi, ibig ng Diyos tayo maging matagumpay. Go! Yan, yes. Same yan sa atin. Hanggang ngayon, may epekto yung 10 Commandments sa ating buhay, mga mananampalataya. Same yan sa atin because God's plan for your home is not failure but victory. God wants your home to be vital and He wants it to be victorious. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa bawat pamilya matagumpay. Pastor, ba't hindi kami nagiging matagumpay? Listen, baka mayroong nakalagay sa kautusan na hindi natin binabantayan. Na yan pala'y susi ng pagtatagumpay o failure ng family. At yan ay kung paano natin dadalhin ang pangalan ng Panginoon. Listen, baka mamaya, hindi natin namamalayan yung pala dahilan ng ating failure sa family. Notice, part of God's command na siyang ipinagkaloob sa family para maging matagumpay ay itong Exodus 27. Na ang sinasabi sa atin, dalhin ang pangalan ng Panginoon, maingat, may paggalang, mataas na paggalang, may mataas na respeto, itinataas, pinapapurihan, itinatampok. Kayo ba? Paano nyo dinadala ang pangalang Jesus sa inyong buhay? Ano ba, pastor, ang mga aral ng Biblia, paano dapat dalhin ang pangalan ng Panginoon? Listen. Sulat niyo po. Number 1, we should glorify the name of Jesus in all we do. Yun. Para hindi malapastangan ang pangalan ng Panginoon, para ito'y maingatan, para ito ay may tampok ng tama, ay dapat pala dinadala natin sa pamamagitan ng lahat ng ginagawa natin. Dapat lahat yan magdadala sa ikapupuri ng pangalan ng Panginoon. Naintindihan natin yan? Listen. 1 Corinthians 10:31. Ay, mali ang laman. Hindi na ilagay ng tama. Exodus pa rin yung laman. Buksan natin ang Biblia natin sa 1 Corinthians. Iba yung laman eh. Yan. Yan ang ganda na nagbubukas pa rin tayo ng Biblia. Okay? Huwag tayong masanay na puro PowerPoint.
Okay. 1 Corinthians chapter 10 at verse 31. Ayan, ganda nito. Tingnan ninyo. Basahin natin. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, ano yung sabi? Do all to the glory of God. Wow! Ano man ang ginagawa natin, mga minamahal, ano man. Nagda-drive, naglalaba, naglilinis ng bubong, nagwawalis, nagbabasa, nanonood ng TV, ano man ang ginagawa, kailangan gagawin mo yan sa pangalang Jesus. Ano ba ibig sabihin nung gagawin mo yan sa pangalang Jesus? Listen, sa Colossians, ayaw nang gumalaw. Paki-operate na lang sa Colossians. Yan, 3:17. Basahin natin. And whatever you do, whether in word or deed, listen, do it all in the name of the Lord Jesus. See, gagawin mo yon sa pangalang Jesus. Doon siya maluluwalhati. Pag yung ginagawa mo, I do this for Jesus' glory, for Jesus' name glory. Giving thanks to God, the Father, through Him. Nagche-check ba tayo lagi sa ating ginagawa? Lord, magbibigay glory ako sa iyong name. Gagawin ko to para sa pangalan mo. Ginagawa ba natin yan? Halimbawa, yung ating mga pinapanood. Yung ating mga sinasalita. Yung ating hanap buhay. Yung ating mga pinapakinggang awit. Ano pa man na ginagawa natin. Yan ba'y pag ginawa mo, matutuwa ba yung Jesus doon sa ginagawa? Kasi ginagawa mo yun sa pangalan niya. Yan. Dapat nag-check tayo. Sabi mo sa iyong katabi, check lang. Okay? Ay kasi nautos eh. Whether you eat or drink or anumang ginagawa mo, gawin sa pangalang Jesus sa ikaluluwalhati ng pangalang Hesukristo. Alam ba ninyo, nalungkot ako na hindi lang isa, ang dami kong Christians na nakita na umaawit, gustong-gusto yung awit, pumupunta pa doon sa concert, sumasabay doon sa awit nung isang banda. Samantalang yung lyrics nung kinakanta, listen, Christian doon, yung lyrics nung kinakanta nung banda ay may masamang sinasalita. Basahin ko yung lyrics, ha? Pakinggan ninyo kung matutuwa kayo. Sabi ng lyrics, lahat ng pagmamahal at oras na aking binigay parang di mo mapansin. Ang sama ko sa iyong paningin. O diba? And then nagmura. May ina sa dulo. Tuloy, lumilipad, ako'y iniwan mo, o diba? Pinagmukha mo akong nagmura na naman. Favorite na maraming Christians, kinakanta. Sabi ko, natutuwa kaya si Lord na yung kinakanta niya at paborito niya ulit-ulit kantahin ay may masamang salita. Naintindihan niyo po ba? Ang sabi, lahat ng ginagawa, whether you eat or drink, anuman, do it sa pangalang Jesus, sa ikaluluwalhati ng pangalang Jesus. Matutuwa ba si Jesus kung may masamang salita doon sa ating ginagawa? Matutuwa ba si Jesus kung may masama tayong elemento na ginagawa sa kanyang pangalan? No. Sabi mo sa iyong katabi, no. Hindi siya matutuwa. Nandiyan pa ba kayo? Ako, kulang ang oras para mag-isa-isa tayo at evaluate natin. At baka kanya tayo hindi nagiging matagumpay, ay sapagkat failure tayo sa utos na sinasabing, ingatan, don't misuse my name. Ay nakikita pala yung
pangalan ng Jesus sa ating buhay, kung ito'y iniingatan, pag yung ginagawa natin, hindi na nagluluwalhati sa kanyang pangalan, ay hindi natutuwa si Lord. Paalala lang, sabi mo sa iyong katabi, do it for the glory of God. Yan. Dapat sa ikaluluwal. So ako, ganyan talaga. Pag alam kong hindi maluluwalhati ang Diyos, hindi ko kakantahin. Hindi siya maluluwalhati dyan eh. Ba't ko naman gagawin yun? Ephesians 4:9, Epeso 4:29 sa Tagalog. Huwag kayong gumamit ng mga, ano sabi? Hindi ko kayo marinig. Ano sabi? Masasamang salita, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. See? Maliwanag ang salita ng Diyos. 1 Peter 3:10, ayon sa nasusulat ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y, ano sabi? Pigilan sa pagsabi ng kasamaan. Di ba maliwanag? Ang anumang panlilinlang, mga madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Kasalanan ba ang panunungayaw, pagmumura? Yes. Hindi natutuwa si Lord. Alala ko sa aming Bible school. Hindi man yun na yung gamit na salita. Pero napauso doon sa aming lugar na parang nagmumura din. Pangalan na ibon lang ginagamit. Pikaro ka. Sabi ko, parang ganun din, parang nagmumura din yun. Pag nagagalit, yun expression. Sabi ko, matutuwa ba si Lord? So, ingat po tayo mga minamahal sa ating mga pananalita. Kasi, isang araw, pati pala yung ating pagsasalita ay ating pananagutan sa ating Panginoon. Nakakalungkot man sabihin sa ating panahon ngayon, men and women, Christians, take the name of Jesus with their lips and drag it through the sewers of this world. Dinadala, kinakaladkad ang pangalang Jesus sa maruming sanglibutan. Ay baka unaware po tayo na nagbibitiw na tayo ng mga salitang hindi na pleasing sa pangalang Jesus. Hindi na naluluwalhati, hindi na natataas ang pangalang Jesus. Dala-dala pa naman natin, kanya nga tayo tinawag na Christian. Sabi mo sa iyo katabi, Christian ka. O di ba may pangalang Kristo? Christ, Christian, Christ. Kasama yun eh. Dala-dala natin yung pangalang Kristo sa araw-araw. Christian man o unbeliever ang ating pakitungo sa mga sinasalita natin sa kanila. Nagbibigay luwalhati ba yan sa ating Panginoon? Yan. Ingat tayo. Tayo tao na paminsan-minsan ay talagang nakaka-express ng dala ng ating emosyon. Pero dapat pa rin tayo mag-iingat. Sapagkat pag hindi, ay ang pangalan ng Panginoon ang nakakaladkad. Hindi natin nagagalang ang pangalan ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. James 3:9, with the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. Personal na ako nakarinig na galit na Christian, nang ka-curse ng kapwa niya Christian. Ako, wow. Huwag kayo magpe-pray nung tamaan ka sanang kidlat. Malaglag ka sana sa hagdan. Mabangga ka sana ng motorsiklo. Merong ganon, no? Gamit papuri, gamit pang curse. Hindi naluluwalhati ang ating Panginoon. Dapat
yung angkop na pananalita. Jesus' name, mga minamahal, is not to be taken lightly. It is to be honored. Nirirespeto ng gusto, iniingatan, itinataas, dinadala ng tama. That's why it's important that we always strive to bring glory sa name ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Pagsikapan natin. Yan ba'y magbibigay lugod? May tataas ba ang pangalang Jesus dito? O ako ang naitataas? Ay, isa pa ito. Mga minamahal, ingat po tayo. Ultimo sa mga accomplishment natin ay mag-iingat tayo na baka hindi na natin namamalayan ay nakukuha na pala natin ang glory na dapat sanay sa pangalang Jesus. Na hindi masamang maging proud tayo sa goodness ng Lord at sabihin mo, si Lord ang nagbigay ng wisdom. Ay, pero minsan, baka hindi na tayo aware. Kita mo yan? Ako yan. Galing ko, no? Wow. Ingat po tayo sapagkat ang paggamit ng ating mga pananalita ay baka sa halip na ang sentro ay ang Panginoong Jesucristo, ay baka tayo na ang naitataas. Minsan-minsan talagang nag-o-observe po ako sa mga gathering at aking di man intensyon na isipan ng masama, pero talagang yun ang parang nakikita ko naaangat na ang natataas ay ang denominasyon at hindi na ang Panginoong Jesucristo. Yung grupo, pangalan na ng grupo, ang palaging tampok sa halip na itatampok ay ang pangalang Jesucristo. Ay hindi na ako natutuwa. Sabi ko, parang iba na yata direksyon ng paggamit ng glory sapagkat dapat ang kaluwalhatian ng pangalang Jesus ang maitataas palagi. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. No? Dapat ating isentro ang pangalang Jesus sa araw-araw. Naalala niyo si Herod sa Biblia? Kaya tama ang scripture reading natin ng Exodus. Ang sabi doon, pag na-misuse ang pangalan ng Panginoon, ay hindi mawawala sa kanya yung punishment. Magagalit talaga si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, ingat. Dagdagan mo pa, magagalit si Lord. Ay, totoo. Tingnan ninyo si Herod. Itinaas niya ang kanyang sarili. At hindi ang Diyos na nagbigay ng authority sa kanya. Ano ginawa ng Panginoon? Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord, ano sabi? Struck him down, and he was eaten by worms and died. Baka kakataas natin ng ating bangko, ay baka malaglag tayo sa pagkakamaling kinukuha natin ang glory ng Panginoon. Lahat naman, kanya tayo nabubuhay, kanya tayo may talino, kanya tayo nakakagawa ng kung ano-ano, ay dahil sa biyaya at mayamang biyaya ng Panginoon. Amen? All because of God's amazing grace. Wala tayong may pagmamalaki. Lahat yan dahil sa Panginoon. Napakahirap talaga magsalita no, ako yan. Gawa ko yan. Ha? Ang galing ko talaga. Baka minsan nakakaladkad na ang pangalan ng Panginoon sa maling paraan. Sikapin natin, hamon ko sa inyo mga minamahal, tulad ng ating mensahe ng awit. Itatak na natin lagi sa ating puso't isip, palagi speak the name of Jesus. Salitain yung pangalang Hesus sa inyong pamilya. Salitain yung pangalang Hesus sa inyong mga trabaho. Salitain ninyo ang pangalang Hesus sa inyong eskwelahan. Salitain niyo ang pangalang Hesus sa inyong community, sa inyong kapitbahay, sa loob ng tahanan, sa lahat, sapagkat sa pangalang Hesus may kapangyarihan. Sa pangalang Hesus may kagalingan. Sa pangalang Hesus may kaayusan. At sa pangalang Hesus may pagtatagumpay. Amen? Awitin natin ulit ito. Pangunahan tayo ng ating worship leader. Tumayo po tayong lahat.
speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every fear and anxiety, to every soul that's captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus! Shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Mine. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Panginoon, maraming salamat sapagkat naitampok ngayon ang iyong pangalan. Minsan pa ay ipinapakita mo sa aming muling napakahalaga na itinataas ang iyong pangalan, hindi ang aming sarili. Dapat pangalan mo ang napararangalan sa lahat ng aming mga ginagawa. At dapat ang pangalan mo, Lord, na iingatan, dalhin sa araw-araw. Ito pala ang sikreto ng pagtatagumpay. Ay bayaan mo na pagsimula ngayon ay maging kakaiba ang pagdala ng iyong pangalan. Sasambitlain sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming ministry, kahit saan. Hindi namin ikakahiya ang iyong pangalan, O Diyos.
Ipagmamalaki namin ang iyong pangalan, O Jesus, na siyang daan ng kaligtasan. Ay gamitin mo ang aming buhay upang ang pagtatagumpay sa pangalang Jesus, ang healing sa pangalang Jesus, ang blessing sa pangalang Jesus ay mararanasan ng iyong mga anak. Mga minamahal, gusto ko kayong hamunin sa pagkakataong tumatapos natin mapakinggan ng mensahe at bago tayo tumanggap ng Lord's Table, hindi ba't napakasarap? Luwalhatiin ang pangalang Jesus. Sambahin ang pangalang Jesus. Papurihan ang pangalang Jesus. Ay siguro may hihilingin kayo sa pangalang Jesus, why not come? Pagtiwalaan natin ang pangalang Jesus na yan, na napakamakapangyarihan at nagbibigay sagot sa ating mga pangangailangan. Minsan paawitin sa atin, sa inyong gustong lumapit sa Panginoon, I don't know kung anong gusto nyo ilapit sa Kanya. May isang bagay lang tayong magiging isa, ay gagawin natin yan sa pangalang Jesucristo. Okay? Makiran lang kayo, just come, pray, kausapin niyo si Lord, sambahin, purihin, itampok ang Kanyang pangalan. Okay? Sige po, habang kinakanta, just come and pray. Kayo mga lumapit, pray lang po. Sige, patuloy natin awitin. Amen. Sige po. Pagtiwalaan natin ang pangalang Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus, in the streets. Sa iyo kami magtitiwala. Jesus Hallelujah. Come. Amen. Sige po, lapit sa pangalang Jesus. Trust the name of Jesus. Thank you. For my family, Yes. I We worship speak your the name, O holy God. name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. One more time, shout Jesus! Come on, let's lift our hands to the Lord. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin ang iyong pangalan. Tinataas namin ikaw, O Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Tinatampo ka namin sa aming kalagitnaan. Maging mabango sa iyo ang mga handog na buhay, mga pananalangin, mga pagsuko, at mga pasasalamat sa iyo, O Diyos. Glorify your name, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. We worship you, Lord. Thank you. Thank you. Sa pagsamba, O Diyos, sa iyong pangalan, hallowed be thy name. Ay maging mabango lahat ito, O God. Aalaala kami sa kamatayan at pag-abuhay ng Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming samahan, O God. At ikaw ang matakila sa pangalang Jesus. Amen. 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 Woo! Praise God. Praise Jesus. Dito na rin po sa harap ang mga deacons natin, ushers. Patuloy tayong
magpapaalaala na ito'y ginaganap natin bilang pagsunod sa iniutos ng Panginoong Hesus na ating gaganapin sa church bilang pag-alaala sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Sabi ng 1 Corinthians, ay bago daw tayo tumanggap sa liksikin kung tayo'y karapat-dapat, sapagkat kung hindi ay nagkakasala tayo sa banal na dugo ng Panginoon. Magiging karapat-dapat kung may relasyon tayo sa Panginoong Hesus, tinanggap natin siya bilang Lord and Savior, sumunod tayo sa water baptism ng lubog. Kasi lahat yan magkakamag-anak, iisang tinuturo ang relasyon natin sa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Nakaranas din tayo ng kamatayan sa krus, na napabilang ang ating buhay dun sa pagkapako at pagkalibing at pagkabuhay. Kanya, kung wala pa si Jesus sa inyong heart, mas maganda pa nga lumampas. Pero kung kayo ay nasa Panginoon, sumunod sa kanyang tubig ng bautismong lubog, open communion, kahit hindi ho kayo member, pwede kayo mag-participate. Naipanalangin na natin, dadalhin sa atin ng ating mga ushers dito at deacons. Mauna yung tinapay, kasunod ng saro, hawakan nyo lamang po at sabay-sabay nating tatanggapin.
At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisipag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Ang lahat ay magsabing, purihin ng Panginoon. Pakipasa lang po yung mga cups, kukunin po uli sa atin. Let's give a clap offering to the Lord. Ayan. Nakakapanagumpay ang Panginoon kada meron tayong ginagawa to advance His kingdom. At saka yung dinadaman natin, hindi natin siya kinakalimutan kasi actually yun yung essence bakit tayo nagla-Lord's table so that we will not forget ang ating Panginoon and we are awaiting His coming back. Wala naman po tayong bisita ngayon but I just want to welcome back si Josue, tsaka si Cyril. Ayan, sana for the duration of your stay na nandito kayo, sana napalakas namin kayo. And when you go back to, saan nga? Dumaguete? Saan nga kayo? Catanduanes, yeah. I know it's a letter C, pero my 57-year-old memory is giving way. Catanduanes, yan. Mabagyo dyan, di ba? Typhoon belt yan, tama ba? Typhoon belt yan. I've been to Tabaco, Albay. So I know. Yan. At asan si Ate Lea? Ate Lea, paki-refresh mo nga po ang memory ko. Sino po ang nagdala po sa inyo dito? Si Ate Cindy. Tapos po, si Kiara at si Monica, apo nyo. Tapos, pero si Hero, apo nyo rin ba? O boyfriend ni Monica. Tapos, taga saan po kaya, Ate Lea? Taga Bagong Silang. Ayan. And welcome back, Ate Evelyn. Ayan. Bakit wala na si husband? Parang namimiss namin, parang nag-iisa ka na lamang po. Sana masama niyo siya. At ma-enjoy natin sabay-sabay ang ating fellowship pagdating sa pangalan ng Panginoong Jesus. Abroad, of course, si Dada, galing daw sila sa isang worship service sa isang Christian church sa Japan. Oh, sana all. Ayan, sana Dada yung worship service ay English speaking, no? Kasi baka arigato. Ohayo gozaimasu. Ayan. Pero napakasarap na meron po tayong fellowship sa ibang Christians. I have experienced that po sa Feast of Tabernacles sa Israel. Napakasarap po pag iba namang nations ang kasama ninyo. Yung bang hindi kayo nagkakaintindihan pero you have that bond in the spirit na alam nyo magkapatid kayo sa Panginoon at meron kayong common factor kahit na siya ay taga-tribo at kayo ay taga-lupa. Kayo ay dito lamang at hindi kayo taga-kanila. Yan. Kasi po, pag Feast of Tabernacles, nations po talaga like merong black, red and yellow, black and white na kulay. Na anak ng Diyos, sama-sama nagpupuri. So, it's a foretaste of heaven. So, si Matty ay babalik after 1 week. Asa na si LJ? Nawala. Ayun, si LJ. Si Matty babalik. Malungkot ka ba? Yan. Hindi. 1 linggo lang naman. Ayan. So, after 1 week, babalik si Matty. And then, the rest of the family will join Mama Marlene sa States. Hello, Mama Marlene. So, si Mama Marlene ay balik na ba sa California?
Balik na ba sa California o nasa Texas pa ba si Mama Marlene? Baka nasa California na. At saka si Ate Beth Talabado, hello to you sa Canada. Si Pia sa Hong Kong, si aking hipag, ang aking beautiful hipag, si Marites Altuna, at saka po si Kuya Bing, at saka si Jillian, hello to you. Ngayon na lang namin kayo uli nakasama sa aming live stream, but it's better pag meron kayong face-to-face na church. And then si Sheila Castillo sa Taiwan. Kami po ni Pastor Mark ay nais magtanong kung meron po dito gustong mag-art classes ng weekdays po. Weekdays till, let's say, Saturday po. Hindi naman to araw-araw. But if you wanna learn drawing, tama ba, Daddy? Daddy, where art daw? Drawing, painting, pastel, acrylic. Pwede po, pakisulat nyo po sa isang piece of paper and then sabihin nyo po what class you wanna learn. No? Wala po kayong po problem... mali, tama yata ako, mali ako. Wala silang po problemahin sa gamit? Pwede. Pwede. Ayan, pwede. Parang Pinoy henyo lang. No? Pwede, ang sagot. So, God will provide. God will provide. Yes, yes. Kung meron, magdala, maganda. Talagang parang Pinoy henyo tayong dalawa. so Pwede. I can teach, somehow, I can teach pastel and I can teach, ay, nandyan yung painting ko. You wanna see my painting? Sige po, sige po, Daddy, pakin na nga po. Ano ba yung nakatali? Opo, yung nakatali po. I can teach po pastel, no? Kahit still life, matuturo ko siguro kahit still life. I just wanna know po kung meron interested to study. And then, ang preference po sana namin, Thursday, Friday, and Saturday. Medyo tight po ang Tuesday namin kasi we are gearing for the recording po of the care group ng Wednesday. So, Thursday, Friday, and Saturday po yung aming free. Until po matapos namin yung what NCF needs to learn sa pastel o kung ano man po yan ang gusto ninyong matutunan. Until po we have gone that far, tsaka lang po namin marere-open ang NCFBI. No? Kasi mahirap naman kung sabog-sabog po yung isip namin na ano ba ituturo namin, Bible na ba o art class na ba? So tatapusin po muna namin ang art classes bago po mag-NCFBI para hindi kami hilong talilo. So this is my pair painting. So you don't have to be a professional to be able to do it, no? May isa pa po yan, may partner yan, kaya lang po mali yung framing, kaya isusuoli po namin kasi I did a partner of this one para po sa aming wall. So, Daddy, yung partner, pakita mo po yung partner. So, if you wanna learn, you don't have to be a professional. Kailan lang po ako natuto. Nung gumawa po ako, sinubukan ko lang po. And by God's grace po, sabi ni IC, "Wow, Mami!" Gumanon si IC pag uwi na galing sa school. And so I did another one kasi po yung paglalagyan namin sa bahay is a big wall, a wall na tatanggalin ko po yung isang inaamag na painting. So gumawa po ako ng partner nun, pero ipapa-reframe namin. So gusto lang po namin malaman kung merong interested. We have pastels here. Somebody donated pastels before. Ano po ba ang pastel? Ang pastel po ay parang it's like chalk. May chalk po, pero hindi siya parehas ng color chalk kasi this has pigment, no? Yung sa school, walang pigment yata yun. Ito may pigment po ito. So, again, you don't have to be a pro to learn this craft. Si Pastor Mark can teach acrylic. I don't think he can teach oil. Ngayon, dahil medyo mahirap po aralin ng oil drawing. So this now is the terno po na ginawa ko po of the pair para po partneran po yung isang painting. Kailan po ako natutong mag-pastel? Siguro last month. Gagawin nyo lang po ito ng 3 oras. And then, if you have the right colors and everything and mapapa-frame nyo, sabi ni Pastor, pwedeng i-sell for 20,000.
No. So, again, all you have to do is be willing to learn. You come on time, and then ilapat po yung principles. And then, open na po sa church members. So, Free. just tell Free me po. ito, free. No? Okay, free po yung lessons. But Kasi libre binigay ni Lord. yeah, pa, yun po ang principle namin. Freely we have received, so freely we will give. But just express your intention on a small piece of paper. You write down there kung anong gusto nyong matutunan. Kung pastel, Drawing. or drawing. Pencil. Pencil po ito. Pencil. Yung drawing or acrylic ba? Acrylic painting. Acrylic painting. So, watercolor, kung gusto nyong watercolor. But it's difficult to learn watercolor. So, yun lamang po. I turn the floor over to Pretty Charlotte. Yan. So, good morning NCF. And sa mga friends po na may kids, ini-encourage po namin kayo na dalhin sa Sunday School ang mga kids para may matutunan po sila about God and His Word. So, ganun pa rin po. For primary, pag meron po kayong kids na 8 to 12, every 9 a.m. po sila kasabay ng care group. And kung may kids naman po kayo na ages 7 below, sila po ay yung mga kinder, during preaching po sila. And ang pinag-aralan po na kanina ay about Nehemiah, ang pagmamahal sa bayan. Ang teacher po sa primary ay si Teacher Kizaya and sa kinder naman po ay si Teacher Krisa. So yun lang kids, thank you, see you. And for announcement po sa ladies, here's Sister Del. Hello. Good morning everyone, beautiful ladies of NCF. Another practice po tayo mamaya. Tomorrow po ay July na. So it means we do not have enough time for the practice and the presentation for the anniversary will be August 18. So after lunch, please, beautiful ladies, for our presentation. Thank you po. Thank you. Salamat. Ang church nag-aanyaya sa lahat sa ating prayer gathering tuwing Miyerkules. Tuwan-tuwa kami kasi malaki ang tulong ng announcement, padala ang inyong mga prayer request kasi sa aming mga nagdaang pagtitipon, marami kaming prayer request na naipagpe-pray. Praise the Lord. So, huwag kayong magdalawang isip dyan. Huwag kayong magsawang magsulat ng mga gusto nyo ipag-pray sa inyo. Kasi yan po, di man namin kayo makasama, pero yung panalangin nyo kasama namin. Okay? Isa-isa yan binibigay sa mga naririto. Pinagpe-pray po yan. May ilan inuuwi pa, so tuloy-tuloy yung prayer. Ang sarap kaya namin nananalangin. Tama ba? So, huwag kayong magdalawa isip. Sulat nyo lang dyan sa inyong upuan, may envelope prayer slip. Sulatan ninyo ng inyong mga pananalangin. Patuloy din kami nag-aanyaya sa pagbabautismo, pagsunod sa Panginoon yan. Matapos nyo tanggapin si Jesus, kailangan makaranas kayo ng water baptism na lubog. Hindi po bautismo yung sprinkling, hindi bautismo yung pouring, hindi bautismo yung tapping. Ang bautismo sa Biblia ay lubog. Sabi ng Biblia, matapos bautismoan si Kristo, pagdakay umahon. Bakit siya umahon? Ay kasi nakalubog. Ganun lang kasimple yung logic nun. At yung salitang baptism sa Bible ay galing sa Greek word na ibig sabihin ay to immerse, baptizo, to immerse, nilulubog. Kasi nga po kanya nilulubog, nilalarawan nito yung tayo ay namatay na sa kasalanan. Pag inahon, meron na tayong bagong buhay kay Kristo. Yun yung meaning ng bautismo na dapat nating sinusunod. Lapitan nyo lang ako kung ibig po ninyo magpabautismo na. And siyempre, meron tayong isa pang programa. At yan ay kung gusto niyo nang maging miyembro ng NCF, sa kasalukuyan, wala si Brother Jay. For 3 weeks sila mawawala. Ipag-pray po natin sila. Kahit ako po ang inyong lapitan o yung mga deacons natin para sa membership class. Okay? At meron tayong discipleship program para naman yan sa paglagong Kristiyanong pananampalataya. May social media tayo. Ang church ay type nyo lang. Nasa Facebook tayo, YouTube, Instagram, at X. And ang ating official website, www.ncf.org.ph. Sa mga board members, paalala, mamayang 2:30 ay kakatagpuin tayo ng architect na kausap natin dyan sa magtatayo ng building. So pag-pray ninyo, sana mag-agree sa
presyo at para magtuloy-tuloy na yung proyekto natin. Okay? Sige, tumayo na tayong lahat. Na-bless po ba kayo? Pwede bang magsabi ang lahat, Jesus! Jesus! One more time, Jesus! Jesus! Ayan, praise God. Let's pray. Lord, sa iyo ang glory, honor, and praise kasi ikaw ang karapat dapat natatanggap. Araw mo ito. Kanya meron kaming buhay at lakas is to worship you. The reason I live is to worship you. Tanggapin mo yung aming mga awit pagsamba. Tanggapin mo ang aming mga buhay na inihahandog sa iyo. At tanggapin mo rin yung pagkakaloob na gagawin namin ang aming mga tithes and offering. Bless mo gamitin sa iyong ministry. Sa paghayo, ingatan mong bawat isa. Taglayin ang iyong kapayapaan at ang liwanag mo ay lalo pang magdoble at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Lord, ikaw maluwalhati. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng Amen! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Holy! Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Glory, glory, the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Last time, blessed. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. God bless you. Thank you for joining us. Bless the name of the Lord as you go out and go home. God bless you.